Hinango po ito sa Ebanghelyo ayon kay Juan, sa kabanatang 15, talatang 5 at 6. Juan, kabanatang 15, talatang 5 at 6. Ganito ang ating mababasa. Ako nga ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi nananatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo, at mga titipunin at mga iahagis sa apoy at mga susunog. Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang salita. Pagindapatin mo nawa, Panginoon, sa pagkakataong ito, ay muli lukuban mo ng iyong presensya ang dakong ito. Maramdaman at maranasan naming ikaw ang siyang naririto na makakatagpo ka namin. Hindi nga ba't ikaw ang siya ring nangako kung saan ang 2 o 3 na nagkakatipon sa iyong pangalan, ay naroon ka sa kalagitnaan nila. Napakahalagang bagay na maramdaman namin ang iyong presensya, Panginoon. At higit sa lahat ay marinig namin ang iyong tinig na mangungusap sa amin. Mangusap ka, Panginoon, sa pamagitan ng iyong mga salita, upang sa gayon ay matutuhan namin kung anong marapat sa araw-araw, lalo na ng aming mga pamumuhay. Upang sa gayon ay higit sa lahat ay hindi lamang mapabuti ang aming pamumuhay, kundi maibigay namin ang pagluwalhati sa iyong pangalan. Basbasan mo po ang sandaling ito, idagdag mo ang iyong pagbabasbas sa bawat makikinig, sapagkat ikaw nagsabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin, na binibigay namin ang pagpapasalamat na muli makakaupo kami sa iyong harapan, sa iyong paanan, at dinggin namin ang iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin. Amen. Bilang pagpapatuloy ng sunod-sunod o seryeng ating pagtalakay kaugnay sa 7 pagkakataon na sinalitang pagpapakilala ni Jesus, ang Kristo, na Mesyas na tagapagligtas at ating Panginoon, na kung saan ay sariling inangkin niya na siya nga ang ako nga. Ito ang pang-7. Bagamat naiwan pa natin ng isa, natalakay na natin ang mga 1:6:35, 48, ang 1:8:12, 9:5, ang ikatlo, ang 1:7:9, at ang ikapat, 1:11:14, ang 1:11:25, at ngayon ang 1:15:1-5. Naiwan pa sa atin yung 1:14:6. Napakahalaga ng mga salitang pagpapakilala na ito ng ating Panginoon. Sapagkat dito ay totoo na ating mapagkilala sino itong si Jesus, na Mesyas, ang Kristo at Mesyas na ating Panginoon at tagapagligtas. Ang paksang ating pag-uusapan ay lubhang napakahalaga. Lubhang napakahalaga sapagkat ito'y hindi isang biro, kundi napakaseryosong paksang pag-uusapan. Sapagkat ang talatang batayan ay mayroong kinalaman sa pangwalang hanggang kahinatnan. Sa Ingles, eternal consequence.
Hindi lamang pansamantala, kundi pang walang hanggang kahihinatnan. Kung saan maaring humantong ang sinuman. Kaya ang paksang ating talakayin ay pinamagatang kong nakaugnay o nakawalay, pagkasapi at pananatili. Dalawang katotohanan ang ating bibigyang pansin at pag-uukulan ng diin. Yung tangi na nananatili at yung hindi nananatili. Yamang dito sa atin sa kawan ng Panginoon, ang nagsisilbing itinuturing natin na batayan na katuruan ay ang relasyon sa Panginoon. Dito tayo namamalagi na umiikot sapagkat walang pinakamahalagang bagay kundi yung tayo ay namumuhay na nakaugnay at hindi nakahiwalay. Namumuhay na merong relasyon sa Panginoon. Kapag tayo umusog, binibigyan pa nga natin ito ng mas malalim at makahulugan na sapin itong relasyon ng Panginoon ay hindi lamang basta relasyon, kundi tinatawag natin ayon sa nasusulat na tipanan na ugnayan, covenant relationship. Isang pinagtipanan na pag-uugnayan sa Panginoon. Isang relasyon sa Panginoon na hindi lamang panandalian, kundi pang walang hanggan. Malinaw na mangingibabaw sa ating aralin na pagkain, ang dalawang magkaibang katayuan ng sinuman. Kung sino ang totoo na mayroon itong relasyon sa Panginoon. Sa mga tuwid, mga kakasubukan at mapapatutuhanan, sino ang totoo na mayroong nitong relasyon sa Panginoon. Na mag-aanyaya upang maging sa bawat sarili natin ay magkaroon tayo ng masusing pagsusuri. Totoo nga ba o gaano katotoo nga ba ang ating relasyon sa Panginoon? Nabubuhay nga ba tayong nakaugnay o nakawalay? Mababasa sa Biblia ang dalawang magkaibang katayuan ng sinuman. Sa Efeso 2:12 at 13, mayroong sinasabing, ng panahong noon ay hiwalay kay Kristo. Ikalawa, at ito ang pagkakaiba, ngayon kay Kristo Jesus na nalalayo ay inalapit. Dalawang pwede nating tignan kung saan ang ating katayuan. Kung gaano katotoo na meron nga tayong relasyon sa Panginoon. Kung tayo nga'y nabubuhay na nakaugnay o nakawalay sa Kanya. Ang sabi, noong panahon na hiwalay kay Kristo at ngayon kay Kristo Jesus na dati nalalayo, ngunit inilapit. Ang ginamit na salita sa wikang Grego doon ay yung choris, na ibig sabihin ay hiwalay o nakawalay o walang anumang kinalaman o kaugnayan. Kaya, mga pinakaibig na kapatid, dito natin suriin ang ating mga sarili upang mga subukan at mga patunayan sa ganang ating mga sarili man lamang. Ano ang totoong ating katayuan sa harapan ng Panginoon?
Sa ating aralin na pagkain, gaya ng nauna na pagtalakay kaugnay sa paglalarawan na pagkakakilanlan, sino o ano nga itong si Jesus, sariling inangkin ni Jesus. Ang Yesus ho Kristos, ang Yeshua HaMashiach, o ang Kristo na Mesyas na tagapagligtas at Panginoon, na nagsabing siya nga ang ako nga. Yung Grego, ego, eimi, o sa Ingles, I am. Tulad ng aking naunang nabanggit, ito'y inulit na binanggit sa magkapitong ulit. At natalakay na nga natin ang 5 sa mga ito at itong ihuli at ikapito, iiwan ko yung ika-6 at saka natin pag-uusapan. Ipinaalala ang pagpapakilala na walang pagkakaiba ng ang mismong Panginoong Diyos, ang Diyos na mababasa, na nagpakilala sa kanyang pangalang ako nga sa Exodo 3:14. Sa Hebreo, Eye o Haya, ang kanyang pangalan ay Ya. Ang pinag-uugatan ng pangalang Yahweh. At ito'y hindi na natin gaanong pag-uusapan sapagkat ito'y natalakay na. Ang mahalaga ngayon ay ating susuriin itong pinaka-7 sa sariling pag-angkin ni Jesus na siya nga ang ako nga. Bubungad sa atin ang talatang 1 sa kabanatang 15 na sinabi niya, ako nga ang tunay na puno ng ubas. Alalahanin natin ito'y mga salitang paglalarawan, metaphor. Inihambing ang sarili ng ating Panginoon sa mga salitang larawan upang magaan at lubusan na maunawaan kung sino ano siya at ano ang kaugnayan ng sino mang sa kanya'y nagpapahalaga at sumasampalataya. Matingkad na ibinungad ang mading pagsasabing, ako nga, at ito ang pansinin natin, kapansin-pansin ng salitang tunay. Ako nga ang tunay. I am the true. Bakit po mahalaga yung salitang tunay doon? Sa Grego, ang salitang tunay ay alethinos. Ang ibig sabihin ay makatotohanan at mapapagkatiwalaan. Hindi maari na pag-alinlanganan, hindi mapapasinungalingan. Sa makatwid dito pa lamang sa bungad ng sariling pagangkin at pagpapakilalang sinalita ni Kristo Jesus na ating Panginoon at tagapagligtas. Inaangkin niya sa kanyang sarili na siya ang tunay, the true. Ibig sabihin, ipinahiwatig niya na siya'y makatotohanan. Ipinapahiwatig niya na siya'y mapagkakatiwalaan. Dahil dito, maaari din nating sabihin, kung siya nga ang tunay na mapagkakatiwalaan at makatotohanan, mayroong hindi tunay. Di ba? Napakapayak ng bagay na yon. Kung sariling inaangkin
ni Kristo Jesus na siya ang tunay, walang pag-aalinlangan, parang sinasabi niya, mayroong hindi tunay. May mga huwad at dapat na hindi paniwalaan dahil hindi makatotohanan. Mga kapatid, kung minsan, kahit na isang salita lang, ay napakahalaga na ating dapat na mapagalaman at maunawaan. Sapagkat alam natin, kahit ng ating Panginoon, sa Mateo 24:24, ang siyang mismong tanging nagsabing, maraming mga magsisilitaw na bulaan na mga Kristo. Kaya sa pagsasabi ng ating Panginoon na ako nga ang tunay, I am the truth. Ako ang totoo. Ako ang dapat ninyong paniwalaan. Ako ang dapat ninyong pagtiwalaan. Sapagkat ako ang totoo. Ako ang tunay. Kaya iniwan ko muna yung ika-6 na pananalita ng pagpapakilala ng Panginoon sa 1:14 na kanyang sinabi, ako nga ang daan, ang katotohanan at ang buhay. I am the way, the truth, and the life. Gusto kong bigyan ng diin ang sinabi ng Panginoon na kung bakit siya ang tunay. Siyang totoo. Sa panalitang paglalarawan, sinabi niya siya ang totoo na puno ng ubas o ang tunay na puno ng ubas. Pero bago natin iyon talakayin, gusto kong bigyan diin na dapat nating malaman. Tayong mga mananampalatayang Kristiyano, wala tayong pag-aalinlangan kung bakit si Jesus ang ating pinaniniwalaan. Bagamat nakakalungkot na sabihin sa ating panahon, kung minsan o hindi man, sa maraming pagkakataon kung bakit sa ngayon ay maging sa kalipunang sinasabing mga mananampalatayang Kristiyano, ay pinag-aalinlanganan itong si Jesus. Kung bakit sa panahon ito ay umuusbong ang mga pag-aalinlangan kung sino itong si Jesus. Mabuti sana kung ito'y sa mga kapisanan o kapulungan ng mga di mananampalataya. Ngunit kung bakit kahit na sa mga sinasabing mananampalatayang Kristiyano, ngayon nag-aalinlangan tungkol kay Kristo Jesus. At pinagtatalunan pa nga lalo kung ito nga ang kanyang pangalan. Mga kapatid, kaya lalong itong ating mga tinatalakay, kaugnay kung sino o ano si Jesus, ay lubang napakahalaga. Sapagkat nakasalalay sa pagkakilala sa Kanya o hindi pagkilala sa Kanya, ang kahuli-huli ang kahahantungan ng sino man. Yung tinatawag kong eternal consequence na maghahatid sa tao kung saan siya paroroon, sa kaligtasan o kapahamakan. Kaya, kanina sabi ko, hindi biro-biro itong mga paksang ating pinag-uusapan. Sapagkat maghahatid ito sa lubos nating pagkakilala. Ang bilin nga ni Apostol Pedro, grow in grace and in the knowledge of Jesus Christ. Na kayo ay magsipaglago sa biyaya at pagkakilala kay Kristo Jesus. Kailangan natin talagang hindi lamang manatili kung ano ang ating nalalaman o naunawaan tungkol kay Kristo, kundi lumago pa ang ating pagkilala sa Kanya. Lumago pa yung ating, kung gaya ng binibigyan natin ng diin, ang salitang pagkilala,
ay yung yada sa Hebreo at inostos ang Grego na nangangahulugang kinalaman o kaugnayan, relasyon sa Panginoon. Mahalagang tayo'y lumago pa sa pagkakilala. Yumabong pa ang ating pagkakilala. Yung ating relasyon sa Panginoon ay lalo pa namang mapagyaman natin kung lubos nating nakikilala sino-ano si Jesus. Hindi tayo magkasya. Sa gayon na lamang na kaunti nating pagkakilala sa Kanya, kundi lumago sa pagkakilala kay Kristo Jesus. Manapay, makapagpapatuloy tayo na yumabong ang ating relasyon sa Panginoon. Mapagyaman natin ang ating karanasan ng ating pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon habang tayo'y nakaugnay sa Kanya. Ako nga ang tunay. So marami sa ating panahon na alam natin, panahon na yata na talagang umaayon sa sinabi ng ating Panginoon na darating ang mga uling mga sandali na kung saan ay maraming mga bulaan na Kristo ang magsisipaglitaw. At ito'y mapapatotohanan na natin sa ating panahon. Maraming mga naglilinlang, maraming mga nanliligaw. At ang nakakatakot ang sabi ng salita ng Panginoon, baka kahit na ang mga hinirang ay may liligaw, madadaya. Kaya't layunin ng ating aralin na pagkain ay pagtibayin, huwag pag-aalinlanganin ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas. Siya ang tunay. Siya ang totoo, ang makatotohanan at mapagkakatiwalaan. Ngayon, sa pagpapatuloy ng pagpapakilala sa kanyang sarili, ang sabi niya ay, ako nga ang tunay, ang totoo na puno ng ubas. Gumamit na ngayon siya ng salitang paglalarawan, no, metafora, puno ng ubas. Hindi ito nakakagulat sapagkat alam naman ninyo sa kapanahon ng iyon, sa dakong kanilang kinaroroonan, talaga namang ang lupain noon sa Israel ay taniman ng maraming puno ng ubas. Alam naman ninyo ang ating Panginoon sa kanyang pagsasalita ng mga talinhaga at mga metafora, kumukuha siya ng mga pangkaraniwan na mga larawan upang gamitin niya sa kanyang pagtuturo ng katotohanan at magaang maunawaan ang kanyang ibig sabihin. Kung madalas dito sa atin sa kawan ng Panginoon, ay palagi nating ginagamit ang larawan ng ugnayan ng pastor at ng tupa sapagkat iyon ay pangkaraniwan sa panahon iyon. Sa pagkakataon ito ay gumamit ng ibang ilustrasyon ng Panginoon, ang puno ng ubas. Ngunit hindi basta sinabi ng Panginoon na ako nga ang tunay na puno ng ubas. Meron siyang ibig ipaywating kung bakit siya ang tunay na puno ng ubas. Alam mo ninyo, hinggil sa Israel, sa Isaiah 5:1-7, ang Israel ay inilarawan bilang ubasan ng Panginoon. Tinawag ang Israel na ubasan ng Panginoon. Mismo Panginoon ang tanging nagsabi sa Jeremias 2:21 at gayon din sa Ezekiel 15:1 at 8 at marami pang talata kayong mababasa sa lumang tipan o unang tipan
na ang Israel ay inilalarawan bilang ubasan ng Panginoon. Ngunit, ang nangyari sa Israel ay hinatulan siya at pinabayaan ng Panginoon sapagkat ang sabi sa Isaiah 5:1-7, ang ubasan ng Panginoon, ang Israel nga ang tinutukoy doon, nagbunga ng ubas gubat. Yung inaasahan sa kanyang magbunga, ng tamang bunga, ay hindi nagbunga. Kundi nagbunga ng ubas ng gubat. Sa Jeremias 2:21, mismong Panginoon ang tanging nagsabing, ang Israel, ang sabi ng Panginoon, tinamnan kita ng mahal na puno ng ubas, na pawang mabuting binhi. Bakit ka naging bansot at ibang puno ng ubas sa akin? Makatuwid ang Panginoon ay hindi nasiyahan sa kinalabasan sa kabila ng mahalagang mahal na puno ng ubas ang kanyang tinanim mula sa mahalagang binhi o mabuting binhi, ay naging bansot ang Israel na puno ng ubas. Sa Ezekiel 15:1-8, nawala ng kabuluhan ang Israel. Ang sabi, kaya't gantong sabi ng Panginoong Diyos, kung paano ang puno ng baging sa gitna ng mga puno ng kahoy sa gubat na aking ibinigay sa apoy na panggatong, gayon ko ibinigay ang nananahan sa Jerusalem. Ibig sabihin, itong Israel, ang mamamayan sa Israel, na inaasahan ng Panginoon na magiging puno ng ubas at magbubunga ng tamang puno o tamang ubas, tamang bunga, naging bansot, at nagbunga pa ng masamang bunga. Nagbunga ng ubas ng gubat. Kaya bandang huli, iginatong na lang itong puno. Alam niyo, may sinasabi sa pagsusuri, ang isang panggatong, kung tutuusin, noon sa panahong yon, lahat ng halos uri ng punong kahoy ay nagagamit sa panggatong, maliban lamang sa puno ng ubas o yung baging ng ubas. Yun talagang walang halaga. Ewan ko kung doon sa maliit nating bukirin sa Pampanga, nagtubo ako tanim ako ng ubas. Kuminsan nalalaki ng yung pinaka-baging. Pero pagka hawakan mo, at lalo na pag natuyo, ay walang laman. Walang laman. Parang papel. Kaya siguro, kahit na nung panahon ng ating Panginoon, ang puno ng ubas at maging yung kanyang baging, ni walang kabuluhan. Ni wala ngang gamit Ni hindi nga may panggatong man lang, kahit man lang sana panggatong, ay magagamit. Ngunit hindi. Walang kabuluhan bandang huli. Ang puno ng ubas ay naging simbolo ng Israel. Sinasabi sa pagsusuri, maging sa templo, ay merong larawan o inukit na gininto ang puno ng ubas. At maging sa kanilang mga salapi, yatang panahon ng mga Makabeo, ay makikita mo sa kanilang mga salapi, ang insignia o yung tatak ay ang puno ng ubas. Sa makatuwid, makikita natin, nang sabihin ng Panginoon, ako nga ang tunay na puno ng ubas, ay naunawaan madali ng mga kausap niya nga nakaharap, sapagkat alam nila na sa kanilang kapanahunan ng puno ng ubas ay walang iba kundi ang Israel.
Ang Israel ang ubasan ng Diyos. Ngunit, ang nangyari nga, hindi naging mabuting puno ang Israel. At bandang huli, hinatulan at pinabayaan ng Diyos ang Israel. Sa panahong dumating ang ating Panginoon, namamayani pa rin at sarili pa rin ipinagmamalaki ng mga Hudyo na sila'y binhi ni Abraham, lahi ni Abraham, na sila'y sa kalahihan ni Abraham, na sila'y taga-Israel, mula sa Israel, sa kanilang paniniwala, inaangkin pa rin nilang nakakabit sila sa puno ng ubas, ang ubasan ng Diyos. Gusto kong ilarawan ninyo yon. Itong kaharap na kausap ng Panginoon, itong mga Hudyo, alam naman natin na nanggaling sila sa lahi ni Abraham, kalahian sila ni Abraham. Walang no kabeduda doon, walang pag-aalinlangan doon. Alam natin ang kasaysayan. Diba? Sapagkat ipinanganak sila ni Jacob. Na ang mga anak ni Jacob ang naging 12 tribo ng Israel. Doon sila nanggaling, itong mga Hudyo, lalo na itong mga Hudyo. Alam niyo po bakit? Ang kasaysayan nito kasi, kung babalikdan ninyo ang nakaraan sa unang tipan, alam natin na itong 12 tribo ng Israel, mula sa 12 anak ni Jacob, na si Jacob ay pinalitan ng pangalan niyang Israel. Kaya nagkaroon ng Israel dahil kay Jacob. Yung kanyang 12 anak ang naging ninuno ng 12 tribo. At sa kasaysayan alam natin, para maging maiksi, ay nung mahati ang kaharian ng Israel, yung 10 na tribo ang bumuo ng Northern Kingdom at yung 2 tribo ang bumuo ng Southern Kingdom. At nang sila ay mabihag, unang nabihag at nawala yung 10 tribo. Natira yung 2 pero ito rin ay dinalang bihag sa Babylonia. Pagkabalik nito, nang binalik sila ng Panginoon, pagkaraan ng 100 taong pagkabilanggo, natira yung mga lahi ni Huda. Yun yung mga Hudyo sa panahon ng bagong tipan. Kaya alam natin na inaangkin pa rin nila sa sarili na at pinagmamalaki na binhi sila ni Abraham. Di ba may mga pagkakataon sa Mateo, pinagmamalaki nila na sila'y binhi ni Abraham, diyan din sa 1. Pero sabi nga ng Panginoon sa kanila, pinagmamalaki ninyong kayo anak ni Abraham, kahit na sa mga batong ito, sabi ng Panginoon, makapaggagawa ang Diyos ng anak ni Abraham. Ano sinasabi ng Panginoon, hindi sapat na kayo'y magmalaki at sabihin inyong anak kayo ni Abraham. Diyan sa 1, sinabi ng Panginoon sa kanila, na akala nyo kayo binhi ni Abraham. Pinagmamalaki nila ito . Ngayon, iugnay natin sa ubasan. Kanina sinabi ko, ang Israel ay naging ubasan ng Panginoon. Ngunit, gaya ng sinabi ng mga propeta, hindi naging mabuting ubasan, hindi nagbunga ng tamang bunga, hinatulan, pinabayaan ng Panginoon at, ang sabi, sinunog. Pinanggatong, bagamat walang kabuluhan na panggatong. Ito ang umiiral na pagmamalaki sa sarili ng mga Hudyo. Nakaharap ng Panginoon. Kontento na sila
Sa kanilang akala na sapagkat sila ay binhi ni Abraham, sa lahi ni Abraham o kalahian ni Abraham, na sapagkat sila ay nasa Israel o taga-Israel o mula sa Israel, parang sinasabi nila, kami sa Diyos. At kami kasamang kabilang sa bayang hirang, kami ang pinili ng Panginoon. Kami ang ham segula. Sa Hebreo. Kami ang, sa Grego, eklektos laos. Kami yung pinili na lahi ng Panginoon. Kami yung bayang hirang, God's covenant people or God's chosen people. Ito yung namamayani na pagmamalaki ng Israel, ng mga Hudyo. Ngunit narito ang Panginoon, nang siya'y dumating, ang sabi niya, ako nga ang tunay na puno ng ubas. Ang ibig sabihin, parang sinasabi ng Panginoon, yan ang akala ninyo. At mali ang inyong akala. Na sa inyong palagay na sapagkat kayo'y kalahihan ni Abraham, kayo'y sa Diyos. At kayo'y kabilang sa bayang hinirang ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, mali kayo. Hindi ang Israel ang totoong puno ng ubas. Ako nga ang tunay na puno ng ubas. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Ang ibig lamang sabihin ng Panginoon ay simple. Ang pinakamalagay, akala ninyo sapagkat nakakabit kayo, nakadugtong kayo sa Israel, sa kalahian ni Abraham, kayo'y sa Diyos na. At kayo'y kasama na sa hinirang ng Diyos. Mali kayo, dapat sa akin kayo nakakabit. Dahil ako ang puno, totoong puno ng uwas. Iyan ang binibigyan din mga. At napakalaga po noon. Sapagkat maging sa ating panahon, marami nagkakamali ng kanilang akala. Kung kani-kanino sila nakakabit, di ba? Kung kani-kanino sila naniniwala at nagtitiwala. Masaul pa, itong si Jesus ay hindi nila minamahalaga at niwawalang halaga. Kagaya ng mga Hudyo, hindi nila kinikilala si Jesus na siyang Kristo, ang Mesyas na tagapagligtas at Panginoon. At sa kabila ng hindi nila pagkilala kay Jesus, na siyang Kristo, na siyang Mesyas, ang Yesus o Kristos, ang Yeshua HaMashiach, sa kabila ng hindi nila paniniwala kay Jesus, mas inaakala nila, wala naman silang dapat ipag-alala sapagkat sila'y binhi ni Abraham o lahi ni Abraham. Kuminsan po, sa ating mga panahon ay marami rin ang ganyang katulad nitong mga Hudyo. Nasakala nila kung sila'y miyembro ng isang iglesia, kung sila'y kaanib sa isang kapisanan, kung ang kanilang puno, ang kanilang pinaniniwalaan ay tama na sila, ayos na sila, maganda na ang kanilang kalagayan, at makakaasa na ng kaligtasan. Mali! Yun ang paniniwala ng mga Hudyo, yun ang kanilang akala. Ang tama ay si Jesus ang dapat na paniwalaan at pagtiwalaan. Dapat kay Jesus tayo nakaugnay. Dapat ang relasyon sa Panginoon ay kay Jesus, ang Kristo na Mesyas at tagapagligtas. Mga kapatid, ituwid din natin ang ating mga sarili, baka sakaling tayo nagkakamali. Baka tayo'y nagiging katulad nitong mga Hudyo sa paniniwala. Na dahil sila'y mamamayan ng Israel, dahil sila'y nanggaling sa lahi ni Abraham o binhi ni Abraham. Alam mo, may sinabi si Apostol Pablo rin
Sa Roman 9, 6 at 8, ganito ang paliwanag. Ang sabi, Roman 9, 6 hanggang 8, hindi lahat, pakinggan niyong mabuti, hindi lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Ni sapagkat sila'y binhi ni Abraham, ay mga anak na silang lahat. Sa pakatwid ay hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos. Anong ibig sabihin ito? Akala nila, sapagkat sila'y binhi ni Abraham, anak sila na Abraham, sila'y sa Diyos. Ngunit ang sabi ni Pablo, hindi lahat ng taga-Israel o buhat sa Israel o kahit na sila'y binhi ni Abraham ay mga anak na ng Diyos. Hindi. Sabi niya. Tingnan natin ang mga sinasabi ng ilang talata kaugnay dito. Sino ba ang sa Diyos? Sa unang 1, 4, 2, 13, maliwanag ang ipinahayag kung sino ang sa Diyos. Ang sabi, unang 1, 4, 2, 3 at unang 1, 4, 15. Ang nagpapahayag na si Jesus. Sino yung pinapahayag? Si Jesus. Ang nagpapahayag o ipinapahayag si Jesus ay sa Diyos. Ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya'y sa Diyos. Ang hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos, ito ay sa Antikristo. Nakita po ninyo, kaya mag-iingat tayo. Kaya nga sinasabi ng unang 1/4 dyan ay, suriin ninyo ang bawat espiritu sapagkat hindi lahat ng espiritu ay sa Diyos. Hindi lahat ng nagpapahayag, nangangaral, nagtuturo ay sa Diyos. Ang sa Diyos, ang sabi niya ay kung si Jesus ang ipinapahayag. Sa Diyos siya at ang Diyos ay nasa Kanya, nananasa. Subalit kapag hindi si Jesus ang ipinapahayag, hindi yan sa Diyos, kundi sa Antikristo. Laban sa kay Kristo, hindi kampi ni Kristo, sapagkat hindi si Kristo Jesus ang ipinapahayag. Kaya kung kayo may mga kausap, kung kayo may naririnig, at kung minsan may kumakatok sa inyong mga pintuan, kapag hindi si Jesus ang daladala, kapag hindi si Kristo Jesus ang ipinapahayag, hindi yan sa Diyos, kundi yan ay sa Antikristo. Kaya maging mapanuri tayo mga kapatid, lalo na sa ating panahon. Kailangan doon tayo sa tunay. Kailangan doon tayo sa totoo. Na walang iba kundi si Jesus. Ang Kristo. Mesyas na tagapagligtas sa ating Panginoon. Doon tayo sa tunay. Doon tayo sa totoo. Sa Kanya tayo dapat nakaugnay kay Kristo Jesus. Hindi kung saan-saan nakaugnay. Kung saan-saan tayo nakakapit o nakakabit. Kung saan-saan tayo nagiging kasapi o kaanib. Ito ang binibigyan diin ng pagpapakilala ni Jesus ng Kanyang sabihin, ako nga ang tunay na puno ng uwas.
Dahil lang nung sinabi, ako nga ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Nakita niyo yung ginamit yung larawan ng ugnayan dito. Kanino dapat nakabit, nakasanib ang sanga? Doon sa puno. Kaya lang, dapat sa tunay o totoong puno. Kung inilarawan ng Panginoon na siya ang totoong puno at tayo'y mga sanga, dapat tayong mga sanga doon sa totoong puno nakakabit. Nakukuha po ba ninyo? Magaan ang paglalarawan ito, sinasalta ng Panginoon. Kaya isang masusing pagsusuri sa ating mga sarili. Kaya binibigyan din dito yung relasyon sa Panginoon na dapat ay kay Jesus nakaugnay. Dapat ang relasyon sa Panginoon ay kay Kristo Jesus. Kagaya ng isang tunay na puno ng ubas at kung yung mga nananampalataya sa Kanya, dapat sa Kanya nakaugnay. Hindi kang inuman, hindi kung saan-saan. Doon lamang sa totoo, doon lamang sa tunay, dapat tayong nakaugnay. Walang iba kundi si Kristo Jesus. Alam nyo, anong idinugtong ng Panginoon? Ako, ang sabi niya, nang itulad niya ang kanyang sarili, ang tunay na puno ng ubas, dinugtong niya, ang aking Ama, ang Diyos, ang magsasaka. Sa Grego, Georgos, ay ibig sabihin magsasaka na nag-aalaga. E di lalong ito'y tunay na nagpapatibay na mas mahalaga ang nakaugnay kay Kristo Jesus, ang may relasyon sa Panginoon. Sapagkat yung mga sanga na nakakabit sa Kanya, inaalagaan ng Diyos. Lalo, kung titignan ninyo, lalong matibay na pinagtitibay nito na walang iba na kung saan kinakailangan magkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, na dapat tayong nakaugnay ay kay Kristo Jesus. Sapagkat yung mga nakaugnay kay Kristo Jesus na kagaya ng sanga na nakakabit, nakaugnay sa totoong puno ng ubas, inaalagaan ng Diyos. Sa panahon natin nakakalungkot sapagkat ang turing ng marami kay Jesus ay kagaya ng mga Hudyo. Sa mga awit 118:22, Mateo 21:42, Marcos 12:10, Lucas 20:17, mga Gawa 4:11, ang turing nila kay Jesus ay parang isang batong itinakwil nang nagtatayo. Ang turing nila kay Jesus ay walang halaga. Ang turing nila kay Jesus ay hindi sa kailangan. Ang turing nila kay Jesus ay itinatakwil. Ang turing nila kay Kristo Jesus ay tinatanggihan, inaayawan. Tignan ninyo, kahit na sa mga mananampalatayang Kristiyano, kalipunan ng mananampalatayang Kristiyano, madalas ang binabanggit ang Ama, ang Diyos. Hindi binabanggit si Kristo Jesus. Bakit ganon? Kaya nga, pag tayo pupunta na, pagdating doon sa 1:14-6, ako nga ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tignan ninyo ang karugtong. Walang sino man.
Walang sino man, ang sabi, na makakaparoon sama sa Diyos Ama, kundi sa pamamagitan kong sabi niya. Lahat nilalaktawan si Jesus Dumidiretso sa Ama. Sabi ni Jesus, walang makakaparoon doon, kundi sa pamamagitan, dumaan kayo sa akin. Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, huwag tayong maging kagaya ng Hudyo nang tinurong kay Jesus ay inaayawan nila, tinatanggihan nila, hindi nila kinikilala si Jesus, niwawalang halaga nila si Jesus, para siyang batong tinapon-tapon, tinitisod-tisod, walang halaga, walang silbi. Ngunit anong sabi, ito palang tinitisod-tisod na ito, itong parang batong itinakwil na yan, na niwawalang halaga, siya ang naging panulok. Siya pala ang pinakahirang at mahalaga sa Diyos. Yan ang sinabi ng unang Pedro 2:4. Para sa Diyos, ang mahalaga at hinirang ay si Jesus. O bakit natin babaliwalayin si Jesus? Di binaliwala ninyo ang Diyos. Inulit ko, ang sinasabi sa unang 1, 4, 2, 13 at 15. Para masuri natin ang katayuan ng bawat isa. Sino ang sa Diyos? Yung ipinapahayag si Jesus. Kapag si Jesus ang sinasalita, kapag si Jesus ang iniaaral, kapag si Jesus ang pinag-uusapan, ay sa Diyos at nananahan ng Diyos. Ngunit kapag hindi ipinapahayag si Jesus, yung salitang ipinapahayag dyan ay sinasalita, tinuturo, kinikilala sa wikang Grego. Pag hindi si Jesus, hindi sa Diyos, kundi sa Antikristo. Antikristo, ibig sabihin, laban kay Kristo. Hindi sangayon kay Kristo. Hindi siya kay Kristo. Jesus. Kung ang Panginoon ang totoong puno ng ubas sa kanyang paglalarawan, at bawat sanga ay nakaugnay sa kanya, yung mga sangang yon na nakaugnay kay Kristo Jesus nating Panginoon, ang Diyos mismo ang magsasaka na nag-aalaga. At pagkay hindi kay Kristo, pinuputol pa nga ng Diyos, inaalis ng Diyos. Di ba napakaliwanag, mga kapatid? Kung bakit si Jesus ang mahalaga, makatotohanan at paniniwalaan. Bilang magsasaka ang Diyos, pinuputol niya, inaalis niya yung hindi kay Kristo. Kaya dalawang bagay ang ating pag-uusapan. Dalawang katotohanan. Una, ang tangi na nananatili. At ikalawa, ang hindi nananatili. At tingnan natin ang kahinat na nakahantungan na pangwalang hanggan, yung eternal consequence. Ano bang ibubunga na mabuti o masama nang nananatili kay Kristo o hindi nananatili kay Kristo? Tingnan natin ang una na katotohanan. 1:15. Ako nga
Juan 15:5. Ako nga ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Pag-usapan muna natin ang una, na katotohanan, ang tangi na nananatili. Ibig sabihin nun, hindi hiwalay kay Kristo, kundi nakaugnay. Kaya yan ang ating paksay, nakaugnay o nakawalay. Mahigit na ginigit dito, na ang totoong merong relasyon sa Panginoon, ay yung tangi na nakaugnay at hindi nakawalay sa Kanya. Gaya ng sanga na nakaugpong sa puno, inulit-ulit na binabanggit, dito, pansinin nyo, hindi lamang yung pagkakasapit sa puno, kundi talagang pananatili. Hindi lang pagkasapi, kundi pananatili. Hindi sapat yung naisapi, kundi dapat nananatili. Na nakaugnay ang sanga doon sa puno. Anong pinapapansin na diin? Una, ang sabi ng Panginoon, ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya. Relasyon sa Panginoon ang pinag-uusapan natin. Sino raw ang pinananatilihan ng Panginoon? Kanino raw nananatili ang Panginoon? Doon sa nananatili sa Kanya. Ito po mga kapatid, kailangan pupukaw sa atin. Tatawag sa atin ng pansin. Ang Panginoon ay nananatili doon sa nananatili sa Kanya. Ulitin ko. Ang Panginoon ay nananatili doon sa nananatili sa Kanya. The otherwise is also true. Yung kabaligtaran noon ay totoo rin. Yung tinatanglang parallelism of truth, yung parallel, parang release ng trend. Kung sinabing, ang nananatili sa akin ay sa Kanya ako nananatili, edi parang sinasabi ng Panginoon, ang hindi nananatili sa akin, hindi ako nananatili sa Kanya. Suriin natin mabuti ang ating mga sarili. Sanghanay tayo doon sa nananatili o hindi nananatili. Minsan, meron tayong mga palagay na maraming katulad na talata ito eh. Hindi ba? Sa Lumang Tipan, sinabi ng Propeta Jeremias, upang huwag kayong humiwalay sa akin, huwag din akong hiwalay sa inyo. Eh di ibig sabihin, kung humiwalay ka sa Panginoon, hiwalay din siya. Sa Bagong Tipan, mababasa nyo, kay Santiago yata, kung hindi ako nagkakamali, sinabi niyang, lumapit kayo sa akin, at ako'y lalapit sa inyo. Eh di kung hindi ka lalapit sa Panginoon, ba't mo inaasahang lalapit sa iyo ang Panginoon kung tutuusin? Yeah. Kaya ang relasyon sa Panginoon pinag-uusapan natin eh. Minsan tinatawag na hindi one-way relationship. Di ba? Hindi yung purong Panginoon, inaasahan natin ng Panginoon, ng Panginoon, ng Panginoon, ng Panginoon. Teka, ikaw naman. Yeah. Inaasahan natin ng Panginoon ay malapit sa atin. Layo-layo naman natin sa Kanya. Lamig-lamig natin sa Kanya. Paano natin sasabihin, maging malapit ang Panginoon sa atin? Gusto natin, kasama-sama natin ang Panginoon sa buhay natin. Wala naman kayo sa Panginoon. Nawawala kayo sa Kanya. Paano yan?
para lalo ninyong maunawaan ang sinasabi ng Panginoon, manatili, ginamit ang salitang manatili. Alam mo ninyo kung anong ibig sabihin ng salitang manatili? Sa Hebreo, ang ginamit na salita ay yashab. Ito yung halimbawang talata, mga awit 125:1. Anong sinabi diyan? Yung nananahan sa Panginoon, ang sabi riyan, ay parang kagaya ng bundok ng Sion na hindi maaring makilos, nananatili magpakailanman. Anong nakuha ninyong larawan doon? Gaya ng bundok, hindi makikilos, mananatili magpakailanman. Meron ba kayong nakitang bundok na nagalaw? Meron na ba kayong nabalitang bundok na lumipat sa lugar niya? Hindi. Bundok ay talagang nakaupo, nananatili magpakailanman. Bundok yan. Yun yung yashab, nananatili. Hindi pwedeng mawala, hindi pwedeng magalaw kasi para siyang bundok na nakaupo. Yun yung ibig sabihin ng nananatili sa Hebreo, yashab. O tingnan natin sa Grego. Ang salitang nananatili sa Grego ay yung salitang meno. Meno. Kung isasalin sa Tagalog, yung nananatili na mamalagi at gamitin ng meno, ibig sabihin, manahan, tumahan. O pirmihan na manirahan. Take residence. Tayo may kanya-kanyang tahanan. Kung saan tayo tumatahan. Hindi ba? Hindi tayo palipat-lipat ng bahay. Sa bahay natin, sa tahanan natin, doon tayo naninirahang pirmihan. Yan yung meno. Para lalo na yung maintindihan pa. Sa 1:14:1, nang sabihin ng Panginoon, sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. In my Father's house, at itong ginamit na salita sa Ingles, there are many mansions. Yung salitang mansion doon sa Ingles ay mone. Ibig sabihin tirahan. Kaya nang sabihin ng Panginoon, manatili kayo sa akin, mamalagi kayo sa akin, palitan natin yun kasi parang hindi masyadong naunawaan. Palitan natin ang salitang manahan o tumahan, manirahan. Manirahan kayo sa akin. Take residence in me. Tumira kayo sa akin. Anong ibig ipaiwating? Yung tumitira sa kanyang tirahan, hindi siya basta naglalayas-layas. Uwit-uwi ka sa tahanan mo. Doon ka naninirahan eh. Ang ibig sabihin niyan, kung tayo sa Panginoon, hindi tayo dapat mawala sa Panginoon. Tumira tayo, manirahan tayo, manatili, mamalagi tayo sa Panginoon para tayong tumahan sa sarili nating tahanan, hindi tayo maalis. Pirmihan na tayong tumatahan doon. Yan ang ibig sabihin ng Panginoon. Yung mga akin, yung totoong mga nakaugnay sa akin na kagaya ng sanga, sapagkat ako ang totoong puno ng ubas, hindi sila mawawala sa akin. Namamalagi silang nakaugnay sa akin. Ito'y totoo na yung nakasapi, nakabahagi sa Panginoon, ay hindi maaaring mawalay.
Maya-maya, alam po ninyo itong usaping ito at yung karugtong ito, kahit ang mga teologo, pinagtatalunan ito sa teoloya. Kasi malaking kinalaman nito sa kaligtasan eh. Yan ang mahabang panahon ng pinagtatalunan. Di ba palagi? Lalo na't may kinalaman sa kaligtasan. Gaano katotoo, lubha na mahalaga na manatili o mamalagi o tunay na nakaugnay sa mismong Panginoon. Ano bang matatamo na mabuting mangyayari? Ano bang mabuting mangyayari sa isang talagang nakaugnay sa Panginoon at hindi nakaiwalay? Yung hindi nawawala. Yung talagang tumatahan na nasa Panginoon. Marami. Basahin na lang ninyo ang kasunod na talata kasi hindi 'yun ang aking gustong bigyan ng diin. Yung sinabi diyan magbubunga ng marami, didinggin ng panalangin, at ang dami pa. Alam niyo yung lahat kasi mabuti ng pangyayaring 'yon. Maluluwalhati ang Ama, nandiyan 'yan. Nakasalalay. Nakasalalay, tunay na nakasalalay, kung nananatili o namamalagi sa Panginoon. Kaya hindi yun ang aking gustong bigyan ng diin, kundi ang binibigyan kong diin sa ating aralin, yung kinakailangan na kaugnayan sa Panginoon ay dapat nananatili na mamalagi. Yun ang ating dapat na pagtuunan. Kasi kung tayo nananatilit na mamalagi naman sa Panginoon, talagang kagaya nga ng sanga na nakakabit sa puno, abay magbubunga yan. Yeah. Hindi ko alam kung tama ang salitang automatic. Mukhang pwede naman siguro. Kasi kagaya po natin na nagbubukid, alam naman natin yun eh. Pag talaga nakaupong yung sanga sa puno, pag nakakabit siya, ay talaga namang magbubunga yan, sayot sa gusto mo. Di ba? Dahil may bahagi siya, sabi din niya, may bahagi sa yaman ng buhay. At lahat, may binibigay ng puno sa mga sanga, magbubunga talaga yan. At ang daming mabuting mangyayari sa sinumang nananatili o namamalagi sa Panginoon. Kung gusto nyo ang panalangin nyo dinggin, kung gusto nyo magbunga kayo ng marami, lumago, kung gusto ninyong maluwalhati ang Diyos, lahat yan, ang dami niyan. Pero tulad ng sabi ko, unahin natin na pagkukulan ng pansin kung tayo pa'y nakaugnay o hindi sa Panginoon. Yun ang unahin natin. Diba? Kasi yung iba, inuuna nila yung bunga o resulta. Inuuna nila yung didinggin ng Diyos, ang kanilang panalangin, tutugunan ang kanilang kailangan, magbubunga ng marami, baka pating baka ang iba, sasabihin pa yan, ibig sabihin magbubunga niyan ay yung yayaman ka, pagpapalain ka ng Diyos, kung ano-ano ang mga maaari nilang sabihin. Mga kapatid, anong inaasahan mo kung ang sanga hindi nakakabit sa puno? Di ba? Ang ibig ko sabihin, gusto nyo dinggin ng dalangin, gusto nyo malwalhati ng Diyos, gusto nyo magbunga kayo ng marami, abay dapat nakaugnay kayo sa Panginoon. Yun ang mas mahalaga. Kasi yung iba, yun ang hinahabol Ano bang mapapala? Ano bang mangyayari kung nasa Panginoon? Ako, hindi ko natatalakayin yun. Kasi wala namang tayong aasahan. Sinabi niya, kung wala kayo, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Tapos. Di ba? Sinabi na
wala kayong magagawa. Walang mangyayari sa inyo kung hiwalay kayo sa akin, ang sabi ng Panginoon. O di kung gusto tayong mangyaring mabuti sa buhay natin, ang ating pursigiin ay yung tayo'y hindi nakahiwalay sa Panginoon. Hindi yung naghahangad tayong kung ano ng bagay na mabuti sa buhay natin, di naman ninyo binibigyan ng halaga na kung kayo'y nakaugnay o hindi sa Panginoon. Yeah. Yun ang pinakamalaga. At pinaliwanag ko kung anong ibig sabihin nito. Yung salitang meno, para kayong nakatira sa Panginoon. Yun yung address ninyo. Yun yung tirahan ninyo ang Panginoon. Ibig sabihin, sa Panginoon kayo masusumpungan. Sa Panginoon kayo nakaugnay na nabubuhay. Hindi sa sarili natin. Sapagkat pag-iwalay sa Panginoon, kung paano ang sanga na hindi putol, hiwalay, hindi nakaugnay sa kanyang puno, mamamatay. Wala siyang magagawa sa kanyang sarili. Dapat po yun ang ating pagkukulan ng pansin. Are we abiding in Christ? Are we living in the Lord? Abiding in the Lord. Pangalawa, tuli, na katotohanan. 1:15. Itong ikalawang katotohanan. Kung ang sino man ay hindi nananatili sa akin. Yung kanina, sinabi ng Panginoon, kung sino yung namamalagi nananatili. Ngayon naman, sabi niya, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at ihahagis sa poy at mga susunog. Kanina sinabi ko, kung tutusin yung puno o yung sanga ng baging ng ubas, yun ang walang kwentang panggatong. It's not even good. Hindi man mabuting panggatong yung puno ng ubas o yung baging, yung sanga. Wala siyang kabuluhan kung tutusin. Pero ang sabi rito, hindi yan tulad ng Panginoon ang hindi manatili sa Kanya ay matatapong katulad ng sanga, matutuyo, titipunin at ihagis sa poy at masunog. Ito ang pinagtatalunan. Sino at ano ang kahuli-hulian na kahihinatnan ng mga hindi nananatili? Sino itong hindi nananatili? Maraming pagtatalo-talo po dito sa talatang ito, kahit ng mga dalubhasang mga teologo at kahit ng mga iba't ibang umiiral na teoloya o paniniwala. Ito ang tinatawag na bone of contention. Ito yung pinag-aagawan. Sino o ano itong sinasabing hindi nananatili. Sapagkat nakita ninyo, ang kahuli-hulian na kahantungan. Di ba? Nung hindi nananatili, kagaya ng sanga, itatapon, ang sabi, matutuyo, titipunin at ihahagis sa poy at masusunog. May kahalintulad ditong larawan ng kaganapan.
Sa Mateo 13:40-42, paano inilarawan ang araw ng kahatulan? Ang sabi, magkakaroon ng pagsunog sa apoy. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Sabi, Apocalypse 21:8, sa mga hindi nananampalataya, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy. Sa mga katwid, yung pagtatapon nitong mga katulad ng sanga na hindi nananatili at matutuyo at matitipunin at ihahagi sa apoy at masusunog, inilalarawan ng katapusan ng sanglibutan. Ang kaparusahan. Palagi naman sa Biblia, ganyan ang larawan ng kaparusahan, ng katulad kaparusahan, pagsusunog sa apoy. Kaya nasabihin ng Panginoon, yung hindi nananatili sa akin, itatapon sa apoy. Itatapon sa katulad ng kaparusahan. Ang tanong, sino yung ang maitong hindi nananatili? Marami ang sabi ko nga na pagtatalo-talo kung sino may dong. Merong nagsasabi na yung tinutukoy daw na hindi nananatili ay yung mga Kristiyano na pagkatapos sa ilang panahon, tumalikod, nangawala. Meron naman nagsasabi nga hindi. Hindi yan talagang mga Kristiyano, hindi talaga yan mga mananampalataya. At wala talaga silang kaugnayan kay Kristo Jesus. Kaya po binanggit ko lang yun. Kasi papasok dito yung usapin ng kaligtasan na pinagtatalunan. Ang kaligtasan ba'y nawawala? Yung bang ligtas na, pagkatapos ay hindi na maliligtas. Ang dami pong masalimot na usapin dyan. Ako'y tutungo sa mas magaan. Baka maaari nating sagutin yan sa ibang mga pagkakataon. Ngunit sa atin kasi, dito sa kawan ng Panginoon, pakinggan niyong mabuti. Dito tayo sa kawan ng Panginoon, mas naniniwala tayo sa katiyakan ng kaligtasan. Yung assurance of salvation. Dahil ang pinanghahawakan natin mismo itong 1 Gs 14, 16, 26, 28. Kaya palaging binabasa yan. Paalala sa atin. Ano ang katiyakan ng kaligtasan doon? Ang sinasabi ng Panginoon, ako ang mabuting pastor, nakikilala ko ang mga akin at mga akin ay nakikilala nila ako. Meron akong ibang matupa na hindi sa kulungan ito. Kinakailangan din namang dalhin ko sila at maging isang kawan at magkaroon ng pastor. Datapot kayo'y hindi nagsisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Ang aking mga tupa. Dinirinig ang kitinig at ako'y nakikilala. Nakikilala ko sila. At nagsisunod sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang gan, kailan may, hindi sila mapapahamak. At walang makakaagaw kanino man mula sa aking kamay. Hindi natin pwedeng baliin yun. Na maaaring sabihin natin, pwede palang mawala ang kaligtasan. Pag sinabi nating nawawala ang kaligtasan, mga kapatid, mali, hindi totoo ang sinabi ni Kristo. Di ba? Maliwanag ang kanyang sinabi. Binibigyan ko ang aking mga tupa ng buhay na walang gaya. Binibigyan niya. Kailanman ay hindi mapapahamak. Walang sino mang makaagaw. Kung pala mawawala rin lang ang Kristiyano, sabihin niyo, ang nananampalataya, ay paano itong sinabi ni Jesus? Mawawalang silbi.
Kaya tayo, mga kapatid, mas naniniwala sa katiyakan ng kaligtasan. Kung naniniwala tayo sa katiyakan ng kaligtasan, ang ligtas ay ligtas. Hindi siya mawawala. Hindi talagang pababayaan ng Panginoon na mawala man kanya. Sino itong hindi nananatili? Kumuha na lang tayo ng halimbawa para magaan ang ating usapan. Dito mismo sa 1. Yan sa 1 says. Anong sinabi diyan? Tatandaan ninyo? Yung kabuuan ng 1 says. Pagkatapos na nagpakain, ang Panginoon nagpakain ng libo-libo sa ilang piraso ng tinapay at isda. Yeah. Ang mga taong yun talagang sinunod pa ang Panginoon sa kabilang bayo. Kung nakalimutan ninyo yung mensahe ni Pastor Roel, tinuro nung nakaraan, diyan din na, di ba? Sinundan ng Panginoon. Laksa-laksang di mabilang na karamihan. Ngunit, nung nagtanong sila sa Panginoon, kailan pa kayo rito, Maestro? Kasi sinundan nila ang Panginoon hanggang lumipat ng dagat. Anong sagot ng Panginoon? Kayo ba'y nagsisisunod sa akin? Sapagkat nakita ninyo ang mga tanda na aking ginawa, o dahil kumain kayo ng tinapay. Di ba? At pagkatapos nalakay ng Panginoon ang pagkain ng tinapay na hindi napapanis. Sinabi ng Panginoon tungkol sa kanyang sarili na siyang tinapay ng buhay. Sinabi ng Panginoon tungkol sa kanyang katawan at kanyang laman na kakainin at iinumin. Sapagkat ang sabi niya, ang hindi kakain ng aking laman at hindi inom ng aking dugo ay walang bahagi sa akin. Kaya nakita niyo mga kapatid, kagaya sa araw na ito, makikisalo tayo sa dulang ng Panginoon kung bakit napakahalaga ng dulang ng Panginoon ang makabahagi sa tinapay at uminom ng saro. Sabi ng Panginoon, ang hindi kakain ng aking laman at hindi iinom ng aking dugo, walang kinalaman sa akin. Walang bahagi sa akin. Kaya tayo, ginagawa natin kahit na simbolo lang, kahit na sagisag lang na ang tinapay, ilalarawan ng katawan ng Panginoon, at ang sarong katas ng ubas, ilalarawan ng dugo ng Panginoon. Kasi wala naman rito ang Panginoon para kainin natin ang laman at inumin dugo at hindi naman talagang ganun ang ibig sabihin na literal ng kanyang laman at ang kanyang dugo. Kundi sa pamagitan man lang ng tinapay at katas ng ubas, pinakikita natin bahagi tayo ng Panginoon sa Kanya. At ang Panginoon ay bahagi ng ating buhay. Kaya minsan sinabi ko, bagamat wag sana yun lang ang basang panghawakan ninyo. Di ba? Na sinasabi ko palaging paalala, sa araw man lang na tayo idudulog sa dulong ng Panginoon, kakain ng tinapay at inom ng saro, wag yun ang inyong kaligtaan. Huwag na kayong dumalo ng ibang linggo. Pero dumalo naman kayo. Sinasabi ko lang kung bakit dinidiinan ko, sapagkat sa tuwing kakain ng tinapay at inom ng saro, ay doon natin ipinapahayag ang ating pakikipagkaisa sa Panginoon. Doon lamang natin mararanasan at mapatutuhanan na tayo sa Panginoon. Kaya yung mga traditional na denominasyon sa amin, sa Pampanga noon,
nakakatuwa yung mga matatanda eh. Yeah. Sisimba yan, kahit nahuli na, makapag-Santa Cena lang, makapag-communion lang. Pero sa isang banda, mga kapatid, tingnan nyo kahit na mga kababayan nating Katoliko, tuwing misa, ginagawa nila, di ba? Wala namang mahalagang bagay sa kanilang misa, kundi lang yung komunyon. Yeah. Minsan parang makapag-isip-isip tayo. Ano mang okasyon, di ba? Ano mang okasyon nila? May Eucharistia, meron, di ba? Yan ang pinakamalaga sa kanila. Bagamat kakaibang ating paniniwala sa tinapay at saro, sa kanila kasi, sa teoloya, ang ibig sabihin kapag itinaas na ng pari yung ostya, naghihimala, nagiging totoong laman ni Kristo. Kaya makita nyo, nimumog nun ay hindi pwedeng malaglag, itinatago nila sa isang kabinete. Kasi iniingatan nila, dahil sa pagkakataong yun, totoong laman ni Jesus. At totoong dugo, kaya lang yung pari lang uminom. Pero sa atin, simbolo lang, larawan lang yung tinapay at katas ng ubas ng dugo ng Panginoon. Pero kahit na ito'y sagisag lang, ipinakikita natin nakabahagi natin ng Panginoon. Diba? Sa pamagitan ng pagkain ng tinapay at pag-inom ng saro. Kaya kung ako, yun ang huwag natin kaliligtaan kung tutusin. Diba? Walang bahagi sa akin, sabi ng Panginoon. Sa anong paraan nga naman? In a very practical manner. Saan nga bang paraan na pwede nating ihayag sa lahat, ipakita na tayo sa Panginoon? Na ang Panginoon ay bahagi ng buhay natin at tayo'y kaisa ng buhay sa Panginoon. Sa paanong paraan? Wala na nga naman eh. Makikita ba sa pag-awit natin? Makikita ba sa pagindak, pagsayaw natin? Makikita ba? Sa paraan may papakita? Bagamat mahalaga ang mga yun, pero walang higit na may papakita pag kinain ng tinapay, pag ginumang saro. Di ba pag kumain tayo at uminom, yung kinain natin, yung ininom natin, nagiging bahagi ng ating kaloob-looban. Kaya, sa pamagitan man lamang nito, na ipapamalas natin na tayo sa Panginoon at hindi tayo nabubuhay na hiwalay sa Kanya. Yung mga turo ng mga traditional na denominasyon, lalo na mga nung una mahigpit ang mga protestante. Napakahigpit noon. Hindi ka basta-basta kakain ng tinapay. Hindi ka pa yung tulutan na kakain ng tinapay at inom ng saro. Hindi po ba? Napakahigpit noon. Hindi basta-basta binibigay ang pagkakataon sa lahat. Kasi tinuturing na napakasagrado, napakabanal. Dahil paglalarawan siya ng komunyon ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon. At kung hindi totoo ang pakikipag-ugnayan mo sa Panginoon. Kaya ano sabi ng Biblia? Si Pablo, maraming nagkasakit, maraming nangamatay, hindi siya biro kung tutusin. Napakasagrado niyang bagay.
Yun lang naman kasi para may palarawan natin talaga. Kung hindi man sa mga ibang tao, sa paningin lang, sa ating mga sarili man lang, mapatotohanan natin. Ng Panginoon ay kasama-sama natin sa buhay natin. Kabahagi siya. Yung hindi nananatili sa Panginoon, walang bahagi sa Panginoon. Yan ang babala ng Hebreo, di ba? Kung iniingatan ninyo, sabi niya, nagiging kabahagi kayo ni Kristo. Kung iniingatan ninyo ang inyong pananampalataya o pagkakatiwala hanggang wakas. Sa mga tuwid, hanggang wakas, mapapatunayan kung sino ang nananatili sa Panginoon. Sino itong hindi nananatili? Sa aking pagsusuri at mas katanggap-tanggap, ang mga tinutukoy na hindi nananatili, kagaya ng halimbawa na ating nabanggit dyan sa 1:6. Susunod-sunod lang naman kay Jesus. Ngunit ang sabi ng Panginoon, hindi naman talagang nananampalataya. Alam nga ng Panginoon, kilala niya kung sino ang mga nagsisampalataya sa Kanya at maging sino ang magkakanulo sa Kanya. Alam ng Panginoon, sino talaga yung sa Kanya. Ang mga ito susunod-sunod. Pero may kanya-kanyang dahilan kung bakit sila nagsisunod sa Panginoon. At nabuking ng Panginoon. Ito. Kumain lang sila ng tinapay. At marami sa ating panahon ngayon, susunod-sunod sa Panginoon, kunwari ng ligilingkod sapagkat may kailangan lang sa Panginoon. Yeah. Gusto nilang kagalingan. Gusto nilang katiwasayan, kapayapaan. Gusto nilang kasaganaan. Gusto nilang kalusugan, ng kalakasan. Ngunit totoo bang sila'y sa Panginoon? Sa unang 2:19, merong sinabi na ganito, sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Anong matibay na pagpapatunay ng isa'y nasa Panginoon? O talagang sumasa Panginoon? Yung hindi sa Panginoon, mga kapatid, mapaghahalata yan, mapapatutunan bandang huli. Kapag yan ay hindi nagpatuloy sa Panginoon, hindi na natili o namalagi sa Panginoon. Kapag yan ay tumalikod sa Panginoon, kapag yan ay nawala sa Panginoon, yun ang patotoo na talagang sa una pa'y hindi naman talaga sa Panginoon. Sapagkat yung sa Panginoon, yung totoong sa Panginoon. Ano man ang mangyayari, hindi mawawala yan sa Panginoon. Hindi pababayaan ng Panginoon na mawala ang mga kanya. Tayo man eh. Tayo ba pumapayag na mawala ang mga atin? Hindi. Sentido común. Common sense. Yung mga totoong sa Panginoon, hindi maari na mawala sa Kanya. Ang nawawala at hindi nananatili, pansamantalang akala mo'y nakaugpong, akala mo'y nakakabit sa puno, akala mo susunod-sunod sa Panginoon at naglilingkod. Pero ang totoo, bandang uli, mawawala. Hindi sa Panginoon. Yung sa Panginoon,
Kung ang Diyos ang magsasaka na nangangalaga, nilarawan, nililinis pa nga ng Diyos kung tutusin. At alam niyo yung paglilinis doon, anong ibig sabihin? Pruning sa Ingles. Pruning. No? Alala ko yung puno ng ubas na tinanim ko dun sa bukid. Alagang-alaga ko. Sabay, wala akong nakikitang pagbabago. Nung pinabayaan ko, nagulat din lang ako. Bigla siya lumalago. Parang nagtatawag ng pansin. Pero ang pruning, masakit kung tutusin, di ba? Pinuputol, nililinis. At kung minsan ang Diyos gumagawa ng paglilinis dun sa mga kanya. At kung minsan masakit yung ginagawa ng Diyos na paglilinis. Pero paraan yun upang lalong lumago at nagpapatuloy sa Panginoon. Inaalagaan ng Diyos. Yung talagang sa Panginoon ay inaalagaan ng Diyos. Yung hindi nananatili na mga kapatid, mas naniniwala tayo sa unang banda, ito'y hindi talaga totoo sa Panginoon. Dahil yung totoo sa Panginoon, hindi mawawala yun. Kahit na yan bagyuin, kahit na yan dumanas na maunos, na mainit na tindi, ng sikat ng anumang pagsubok, hindi mawawala yan sa Panginoon. Kayo makapagpapatotoo sa inyong buhay. Alam kong, maging sa bawat isa sa atin, nararanasan natin yan. Dumaraan tayo din sa mga iba't ibang mga matitinding sakit, hirap, pagsubok. Pero kayo makapagpapatuto, naantig ba kayo? Naagalaw ba kayo? Nawalan ba kayo ng loob, ng gana? Nasira ba ang pagtitiwala niyo sa Panginoon? Hindi. Patunay na kayo'y talagang sa Panginoon. Pero yung hindi sa Panginoon, mga kapatid, madaling mawala yan. Madaling lumisan. Madaling tumalikod sa Panginoon. Madaling mawala. Kasi hindi naman totoo. Kaya itong aralin pagkain natin ay isang paraan ng Panginoon upang mapatotohanan natin, mapatunayan natin sa ating mga sarili man lamang kung tayo ay talagang sa Panginoon o hindi. Ang huling paalala ng banal na kasulatan ay yung sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 11:22. Nang sabi niyo, masdan ninyo ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabutihan ng Panginoon ay doon sa mga namamalagi, ngunit yung mga sangang hindi namamalagi sa kanilang kabagsikan ng Diyos. Timbangin natin sa ating mga buhay kung alin ang ating katayuan. Tayo ba'y nakaugnay o nakawalay sa Panginoon? Anong ibig natin na maranasan sa buhay? Kabutihan ng Diyos o kabagsikan ng Diyos? Ang ating pagpapasya at pamimili, mayroong pangwalang hanggang
kahahantungan. May eternal consequence. Kaligtasan o kapahamakan. Tayo pong lahat ay tumayo. At manalangin bilang pagpapasalamat sa Panginoon sa paalala ng Kanyang salita at gayon din na may paghahanda natin ng muling pagtitibay ng ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Ang muling pakikipagtipanan sa Panginoon. Lalo na mamaya sa paglapit natin sa Kanyang dulang. Manalangin tayo. Aming Panginoon at aming Diyos. Inilarawan mo po sa amin sa pamagitan ng mga salita na ipinahayag kung ano ang marapat at kailangan na pakikipag-ugnayan, pagkakaroon ng relasyon sa iyo, Panginoon. Ibigin nawa namin na piliin ang mabuhay na nakaugnay sa iyo at hindi yung nakawalay o hiwalay. Sapagkat alinman sa dalawa, ang nakaugnay o nakawalay ay mayroong kahuli-huli ang kahahantungan na walang hanggan. Ngayon pa lamang ay inilalarawan mo sa magang paraan yung mga nakasanib sa iyo, gaya ng mga sangang nakakabit sa puno, ay maraming mabubuting pangyayari ang maasahan. Sa kabila noong mga hindi naman talagang mga sangang na nakaugnay sa iyo, kundi nakaiwalay, ay susunugin, titipunin at sisunugin lamang. Panginoon, maging paalala nawa ito sa amin upang ngayon pa'y piliin namin ang ano ang mabuting haharapin namin. Panginoon, salamat po sapagkat alam namin, nararanasan namin sa aming mga buhay ang magandang kapalaran, ang mabuting karanasan ng mayroong relasyon sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, patuloy nawa namin, O Diyos, na kami ay mamalagi, manatili sa aming relasyon sa iyo. Ito po ang aming dalangin.